Pilipino ay pwede pong makinabang kung sakali na mapaalis natin ang isang Pangulo na walang kwenta, kundi suminghot ng bukid! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa aking mga followers na nandyan kung nanonood man kayo, alam ko na gustong-gusto nyo dito makarating dito sa Liwanag Municipality sa Samar na umiiyak daw siya nung kasalukuyan na nag-surrender si Pastor Kibuloy at kasalukuyan halos gibain na ang KOGC compound sa Davao City. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Ang sabi po niya sa akin doon sa kanyang mensahe through WhatsApp, sabi niya, yung mga tao rito sa province of Samar, sa totoo lang po, puro Duterte dito. May oras din daw po na pupunta siya rito upang magpakita ng kanyang suporta sa kasalukuyang administrasyon. Tayo po magkaisa para manawagan, alisin ang pangag ng Pangulo ng Pilipinas! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Laban kasama ang bayan! Bakit po ginawa ni Marcos Jr. ang paggastos ng 30 million pesos hanggang 40 million pesos araw-araw sa loob ng 16 days at nag-deploy ng 6,000 pulis halos doon sa paglusog sa Kingdom of Jesus Christ? Bakit? Bakit kailangan magkaroon ng pananalakay, kaguluhan at ano pamang forma ng mga mapanalantang kondisyon upang ang atensyon ng mamamayan ay mapunta doon sa created artificial human crisis na binunga ng kahibangan at kabaliwan ni Marcos. Bakit kailangan gawin yun? That we will spend over 500 million pesos in a span of 16 days, mobilize more than 6,000 police personnel at gumamit ng mga banyagang equipment for intelligence and surveillance laban sa hindi pa napatunayan na kriminal, akusado lamang at presumed innocent. Bakit? Bakit niya ginawa ito? Sapagkat ayaw nila na makita ng taong bayan na patuloy ang pagbulusok pababa ng ekonomiya ng ating bansa. 16 million Filipino families ang naghihirap at hindi makakain ng kumpletong 3 beses na pagkain sa isang araw. Sa panahon ni Marcos, nadagdagan po ang numero o bilang ng pamilyang nagugutom. Kung i-translate mo yan sa individual na mga miyembro ng isang pamilya, tayo po ay tumitingin between 65 million to 70 million Filipinos ang naghihikahos upang mag-survive araw-araw. Katinong pananagutan yan? Kay Marcos. Sapagkat wala sa katinuan, walang direksyon at puro laro sa maruming politika ang inatupag. Yan ang isang dahilan kung bakit nila nilusog ang Kingdom of Jesus Christ maliban pa sa agendang politikal. Number 2, mahigit 4 na milyong Pilipino ang walang trabaho sa Pilipinas ngayon. And araw-araw, hindi bababa sa 2,000 Pilipino ang nagsusumikap na lumuwas abroad upang maghanap at makipagsapalaran ng trabaho habang naiiwan ang kanilang mga pamilya at mahal sa buhay.
2,000 Filipinos abroad. At ngayon, hanapan natin ng katotohanan ang sinasabing nabubulok at inutil ang gobyernong ito. Yan po ang dahilan kung bakit natin ipinapanawagan na ang Marcos na gobyernong ito ang dahilan ng kaguluhan, kagutuman, kahirapan, pagsirit ng presyo ng bigas, pagkain, kuryente at tubig nang bumaba si Rodrigo Duterte noong June 30, 2022. That's only 2 years na nakaraan. Ang pinakamahal at magandang klaseng bigas was only 42 to 45 pesos per kilo. Ngayon, kay Marcos, ang bigas na 50 pesos hanggang 55 pesos ay hindi halos kayang kainin ng isang tao. 2 taon lang nakakalipas. Samantalang trilyones na pondo ang nawawala sa kaban ng bayan sa flood control project lamang. Iyon po ang dahilan kung bakit kailangan nilang maglikha ng kaguluhan sa Davao. Pasalamat tayo at hinaya at hinarap po ng Kingdom of Jesus Christ ang ganitong paghamon. Tama ka ka, Eric, at kahit anong dilubyo, anong hagupit ng bagyo, ang katatagan ng bawat manggagawa at bawat Pilipino ay hindi mabubuwag. Tama ba? Yan, subok na tayo ka, Eric. Dahil ang ating sandigan, Diyos at bayan. Ang ating sandigan, Diyos at bayan. Ang ating sandigan, Diyos at bayan. Ang ating sandigan. At para sa ating sa huling magiging tagapagsalita sa ating ngayong gabi, ay di ko na po patatag